finished our evaluations of 2023 performance. This is where you have not met Cloudflare expectations for performance. We've decided to part ways with you. Yeah. The video game streaming site Twitch announced 500 job cuts, and software company Unity said it's cutting 1,800. LinkedIn just laid off nearly 700 employees. Qualcomm is planning to cut more than 1,200 jobs. Workers say anxiety is growing. Units affected, they also include hardware, engineering, ad sales. I might get the email saying like, no, we no longer need you. There's simply no security. Last night, CEO Sundar Pichai told his workforce to expect more cuts. TELUS uses the phrase, with a heavy heart, it is going to cut 6,000 jobs. At the end of the day, they can get rid of you like that. Canada Goose announced layoffs. It cut 17% of its corporate workforce. 80% of Twitter either left or quit or was pushed out, laid off, whatever you want to call it. There have also been challenges like inflation and higher interest rates. But a lot of the big companies decided to get lean and efficient, which is they didn't need those people, right? They were hoarding the talent, and it was a cheap one for them. The way you show profits is not making more money from the games, but by cutting your costs. Termination notices via email weren't common pre-pandemic, but that is starting to shift. Hello TV fam! Welcome to another vlog. Na-miss namin kayo. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Busy kasi at ang daming ginagawa sa totoo lang. Kung makikita nyo sa title natin, pag-uusapan natin ngayon, ano na nga ba ang nangyayari dito sa Canada? Kaliwa, kanan, puro bad news ang naririnig natin. Lalo na sa topic natin ngayong araw, layoff. Alamin natin, ano ba talaga ang layoff? Tanungin natin si Google. Ayon kay Google, ang layoff daw is a discharge of a worker or workers because of economic condition or shortage of work. So, ibig sabihin, walang masyadong trabaho, kaya nali-layoff yung tao. Yan ang meaning ng layoff ayon kay Google. Pero in our own terms, ang meaning ng layoff sa atin is nagko-cost cutting talaga yung mga kumpanya dahil hindi sila sure sa nangyayari sa ekonomiya ng bansa. Ginagrab nila yung mga available funds instead na mag-spend sila. They want to make sure that they have enough money to continue operating the business or the company. So, in short, risk mitigation strategy nila yan. Para na sa ganon, maging sure sila na yung kumpanya magso-survive during these tough times. So yun lang yun in layman's terms. I'm okay, I'm okay. 난 괜찮아. 이제 그만 날 피하지 마. 그 분명한 말도 안 돼. 나를 봐봐. 널 위해 많이 고민했어. 고른 멜로디 이 노래 듣고 네가 좋아해줬으면 좋겠다. 나를 봐봐. I think about you every day. Tara na at usisain pa natin, ano nga ba ang nangyayari? Bakit ang daming kumpanya dito sa Canada ang nagle-layoff? Isa sa mga top reasons kung bakit nagle-layoff ang mga kumpanya is because meron silang substitute solution na tinatawag. At ito ang AI. Ano nga ba ang artificial intelligence or AI na tinatawag? Ang AI refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think, learn, and problem solve like humans. It encompasses a wide range of technologies and techniques, including machine learning,
deep learning, natural language processing, computer vision, and more. AI enables computers to perform tasks that typically require human intelligence, such as understanding language, recognizing patterns, making decisions, and even autonomously navigating physical environments. The goal of AI is to create systems that can perceive their environment, learn from experience, and adapt to new situations, ultimately leading to machines that can perform tasks independently or assist humans in various domains. The artificial intelligence hype of 2023 is starting to have real-world effects in 2024. More companies moving toward artificial intelligence, and they're looking at the fact, as opposed to paying somebody $200,000, $300,000 a year. This AI thing is real, it's not going away, and they can't have people holding them back. So, in short, yung AI, dinisign yan para makatulong sa efficiency ng isang tao sa kanyang ginagawa. In layman terms nga, no? Para mapadali ang ating trabaho. Padami na talaga ang gumagamit ng artificial intelligence sa kanilang mga sari-sariling negosyo. Nakakita na ba kayo ng coffee shop na ang barista ay imbis na tao ay mga robotics or robots na ang titimpla ng kape nyo? So yes, AI or automation or robotics, kung ano man yan, pare-pareho lang ang effects niyan sa atin. Sila na ang bagong kakompetensya natin sa ating mga trabaho. Bakit ka magbabayad sa 10 tao na pwede ka naman magbayad sa pagbili ng software na to at 5 na lang ang kakailanganin mo dahil bumili ka ng software na pwedeng tumulong sa kanila para magawa nila yung trabaho ng 10 katao. Less mistakes or less errors dahil nga software na yung gumagawa ng trabaho at napapadali yung trabaho at napapabilis ang pagproseso ng trabaho. So, may mga advantages talaga kung gagamit ka ng AI. Pero, again, meron ding disadvantage sa mga empleyado na kapareho natin. Ikaw, ako, no, tayong lahat. Sa mga subscriber namin na nanonood ng video na to. Malaking kompetensya to sa atin. Change or pagbabago. Isa ito sa mga bagay or aspeto ng buhay na minsan talaga mahirap tanggapin. Nasa sayo na lang kung gagamitin mo ba itong oportunidad o matatakot ka sa mga bagay na nagbabago sa paligid mo. Para na lang weather dito sa Vancouver, pabago-bago. Kanina lang, ang taas-taas ng sikat ng araw. Pero ngayon, kung mapansin nyo, ang cloudy na, tapos ang hangin pa, kaya malamig na. Kaya ako, kahit na anong pagbabago pa yan, maganda, maayos, o hindi ka sigurado sa anong klaseng pagbabago ang nahaharap, maipapayo ko sa iyo, tanggapin mo. Mag-adapt tayo. Matuto tayong maging open sa pagbabago nang sa ganun makapaghanda sa mga posibleng makaapekto sa buhay natin. For example, itong AI na pinag-uusapan natin. Ako, nagsimula na akong mag-aral kung paano ba talaga gamitin to sa aking trabaho. Actually, attend ng mga seminars at sa mga training regarding sa paggamit ng AI. Ang kailangan mo namang malaman dito para sa akin, sa field of work ko, is dapat alam mo kung ano yung mga dapat na ilagay mo as a command nang makuha mo yung resultang hinahanap mo sa AI. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang mag-aral ulit. Kasi malay mo, baka ito pa yung maging oportunidad sa'yo para sa ganoon, ma-elevate mo yung career mo dito sa Canada. So TV fam, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Alam ko medyo maikli ang ating vlog ngayon, pero sana magtuloy-tuloy na ulit ang ating pag-vlog. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod nating video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, click the subscribe button, yung notification bell, pati mag-comment down below na rin kayo kung ano yung mga gusto nyong malaman. Paki-like na rin tong video na to. So again, maraming salamat at magkita tayo ulit sa susunod nating vlog. Bye-bye.